Welcome back sa aking channel. Veteranang aktres na si Jacqueline Jose may habilin na pala sa kanyang anak-anakang si Coco Martin bago ito pumanaw noong March 2, 2024. Panoorin at pakinggan hanggang sa huli ang bidyong ito para sa buong detalye. Kung may isang artista na talagang naging malapit sa iyong mga aktres na si Jacqueline Jose, diyan ay walang iba kundi si Coco Martin. Balitang isa si Coco sa mga unang dumating sa bahay ng premyadong veteran actress matapos matanggap ang balitang natagpuan ang katawan nito na wala ng buhay. Base sa nakalap naming impormasyon, nakita ng ilang taong nasa scene of the crime na dumating si Coco na kasamahan ni Jacqueline sa kapamilya series na EPJ's Batang Quiapo. Nagpunta rin daw agad sa crime scene ang isa pang kaibigan ni Jacqueline na si Cherpay Picache na kasama rin nila sa Batang Quiapo. Wala pang post si Coco Martin sa kanyang mga social media account tungkol sa pagkamatay ng kanyang nanay-nanayan. Habang sinusulat namin ang balitang ito ay naghintay pa rin ang lahat ng karagdagang detalye sa pagpanaw ng Cannes Film Festival Best Actress at kung ano ba talaga ang naging sanhi ng biglaan nitong pagkamatay. Sa unang lumabas na ulat, posible raw na nadulas at nabagok ang ulo ng aktres sa loob ng kanilang bahay na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. May report naman na nahulog umano si Jacqueline sa hagdan. Pero kahapon lamang ay nagbigay na ng kanyang payag ang anak nitong si Andy sa harap ng media na inatake daw umano sa puso ang kanyang ina kung kaya bigla na lang ito natumba at naging sani ng kanyang kamatayan. Going back kay Coco, siguradong durog ngayon ang puso ng teleserye King sa nakakabiglang pagyaon ni Jacqueline na gumaganap bilang si Superintendent Dolores Espenas sa Batang Quiapo. Sa isang panayam, sinabi ni Jacqueline noon ang dahilan kung bakit napapayag siyang bumalik sa ABS-CBN makalipas ang 10 taon. Saad niya, si Coco ang isa sa rason, parang anak ko na yan. Ang una niyang pelikula kasama ako, masahista, noong araw, matagal na. At mula noon, hindi naman kami nag-lost contact. In short, nagkakausap pa rin. Ang pakiramdam ng artista, ako kapag hindi ako nakapasok sa soap ni Coco, halimbawa itong probinsyano na natapos, hindi kumpleto ang pagiging artista ko. May ganoong feeling. Hindi ko alam ang pakiramdam ng kapwa ko artista, pero ako, ganoon ang pakiramdam ko. Naikwento rin niya na paulit-ulit niyang sinasabihan noon si Coco na sumabak na rin sa mainstream movies. Pero ayaw daw nito at alam niya na nahihiya nga siya dahil marami daw pagkakataon na nakikita niyang binubuli ito ng ibang mga directors na bagay namang ikinalungkot niya. Pero hindi niya ito pinabayaan kahit papaano at sa tuwing nakikita nga raw niya si Coco sa isang sulok, agad niya itong nilalapitan at kinakausap at bigyan ng lakas ng loob para harapin ang mga pagsubok bilang artista. Sabi ko, di na, ano na, pwede na yan. Meron daw siyang parang mahina ang loob niyang makiharap sa mga stars. Sabi ko, hindi lang yan, pare-pareho lang tayo. At maraming nagtatanong sa akin kung may future nga ba si Coco at sabi ko naman, oo, at all, hindi ganito kalaki. But I know that he is a very good actor. Alam kong mahusay siya dahil lagi kaming nagsasama sa mga indie films. Pero ganun pa man, hindi naman nagdamot ng kanyang mga natatamong biyaya ang aktor nang ito'y umusbong at hindi napigilang sumikat bilang isang lead actors ng Kapamilya Network. At gaya ng sinabi niya, hinding-hindi nakakalimutan ni Coco Martin ang mga taong tumulong at nagpalaki sa kanya bilang isang artista. Isa na nga dito ang kanyang nanay-nanayang na si Jacqueline Jose na sa simulat sa pool pa lamang ay tinulungan na niya ito magkaroon ng maraming proyekto sa telebisyon. Hanga naman dito ang pumanaw na aktres sa lahat ng mga kabutihan ng kanyang anak-anakang si Coco Martin dahil hindi siya nababakante sa lahat ng oras na kailangan niya magkaroon ng mga proyekto sa ABS-CBN at maging sa Kapuso Network na GMA7. Sa kanyang naging interview noon sa kapatid network showbiz reporter na si MJ Marfori, sinabi nitong isa si Coco sa mga taong hinding-hindi niya makakalimutan hanggang sa kanyang pagtanda at hanggang sa kanyang kamatayan. Hinabili nito na kung darating ang panahon na matapos na ang kanyang buhay sa mundong ibabaw, ay wag na wag raw itong ihinto ang kanyang patuloy na pagtulong sa mga veterano at veteranang artista sa pagbibigay ng suporta, hindi lamang sa pagbibigay ng mga proyekto sa showbiz, kundi maging sa mga tulong pinansyal sa mga may sakit na kasama nila sa industriya.
huwag rin daw sana nitong pabayaan at bigyan palagi ng payo ang kanyang kinakapatid na si Andy Eigenman na gabayan ito sa kanyang patuloy na buhay kasama ang kanyang mga apo. Si Andy ay piniling mabuhay sa malayong mundo ng showbiz kasama ang kanyang asawa na si Welmar Abripayo at ang kanilang 3 anak sa lalawigan ng Siargao. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.